Okay, so pakibigay kay Kuya Mark. Okay? Ito, tatanong. Okay, pakiayos mo ang chair natin. Okay, tayo yung mag-aaral na nagsalita ng Panginoon. Okay? So, ang ating pag-aaralan sa hapong ito, hindi lang pero kasi kung makasidyo, makuha nyo kung ano yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Okay, ang ating pag-aaral sa hapong ito, we will be called Joy in Living Right. Sabihin natin sa sabay, Joy in Living Right. Naniniwala ba tayo na kapag tayo ay namuhay ng ayon sa kalooban ng Panginoon, tayo ay namumuhay ng masaya? Amen ba? Taas ka natin yung kamay ng naniniwala? Okay, amen. So tayo lahat ay sumayo, basahin natin ang ating teksto sa among ito. Okay, in your Bible, sa natin ang ating Bible na tayo. Yung mga Bible doon, pakikuha, Raniel. Okay? Gusto ko makita niyo sa Bible eh. John chapter 4, verse 34. Pamasahin muna natin sa NIV version, ano? Okay, pero bago tayo magbasa, tayo lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat Lord sa hapong ito. At ang panalangin po namin, Panginoon, at sakaran mo kami sa aming pag-aaral. We ask and pray for your power and fresh anointing of the Holy Spirit para today, in the name of Jesus. Amen, amen. Okay, din po kayo sa mga Bible nyo. Okay, sabi sa English, mula-mula, gusto kong makita nyo, walang ibang nagsasalita rito kundi si Jesus Christ. Sabi niya, my good, said Jesus, is to do the will of Him who sent me and to finish His work. Pinagpala ng Lord ang kanyang salita. Tayo lahat ay makakapuna. Okay, babasahin ko sa Tagalog, no? Para ma-internalize natin ang sabi ni Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko'y ang tuparin ang kalooban ng nagsugo sa akin at ganapin ang ipinagagawa niya. Mga kapatid, sino ba ang nagsugo sa ating Panginoong Kristo? Anybody? Sino ang nagsugo sa Kanya mula sa langit papunta rito sa lupa? Walang iba kundi ang Kanyang Ama. Amen? All throughout the life of Jesus, okay, for 33 years na siya'y nabuhay dito sa lupa, wala siyang ginawa kundi sundin ang kalooban, tuparin ang nagsugo sa Kanya. At walang iba kundi ang ating Diyos Ama. Now, He did what is right. Amen? Ginawa ni Jesus ang tama sapagkat sinunod niya ang kalooban ng ating Ama. Kung babasahin natin ang Bible, mga kapatid, si Jesus, ang layo na niya, the very purpose of Jesus Christ, kung bakit siya nagkatawang tao sa isang Diyos. Can you imagine? Sabi sa Ephesians chapter 2 verse 10, ang bagamat siya'y Diyos, no? Ibinaba niya ang kanyang sarili. Siya'y nagkatawang tao, nakasama ng mga tao, ibinigay niya ang kanyang sarili para sa kaligtasan natin. Amen? Amen? Jesus lived what is right. Amen? Ginawa ni Jesus, mga kapatid, na maging ehemplo, na maging example kung paano mabuhay ng Ama. Amen? Sabi sa Ecclesiastes chapter 12 verse 1, nabasa niyo na ba ito sa aklat ng mga karal? Sino na nabasa na nito? Wala pa? Okay. Sabi sa Ecclesiastes, sa aklat ng mga karal, sabi rito sa NIV version net, sa English, sabi rito, remember your Creator in the days of your youth, before the days of trouble come and the years approach, when you will say, I find no pleasure in them. Babasahin ko sa wikang Tagalog, ang ganda rin. Okay? May mga Bible ba kayo? Open nyo sa Book of Ecclesiastes, aklat ng mga karal. Sabi rito, alalahanin mo ang lumikha sa iyo sa panahon ng iyong kabataan, bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kabuluhan. Panahon hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. My friends, my brothers and sisters, ako na po natin dapat alalahanin sa panahon ng ating kalagayan ngayon. Sa panahon nyo, sa edad nyo, ay dapat alalahanin nyo yung sino ang Amen? That's the first purpose that you have to do. Sa panahon ninyo, dapat ninyong alalahanin
Dapat ninyong makilala. Dapat ninyong maranasan kung sino ang Diyos na gumawa sa inyo. Bakit? Mga kapatid, darating ang panahon, nakaharap kayo sa buhay. Makatapos kayo ng pag-aaral, mag-aasawa kayo, magkakaroon kayo ng anak, magkakaroon kayo ng pamilya. Dapat kayo pa lang tama na ang pundasyon ninyo kung ano ang salita ng Diyos sa buhay ng tao. Amen? Alam niyo, marami mga tao, okay, tumatanda, nagkakaroon ng pamilya, no? Nagiging magulo ang takbo ng buhay. Kapag hindi nila alam ang prinsipyo ng salita ng Diyos. Sa inyong edad kayo, dapat napakanin na sa inyong mga puso. Ano ba ang salita ng Diyos? Ano ba ang sinasabi ng Diyos patungkol sa buhay ng tao? Amen? Yang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Yang Diyos na gumawa sa inyo. Na siyang Diyos na nagmamahal sa inyo. Amen? Kaya nararapat lamang kung siya ang Diyos na gumawa sa atin. Nararapat lamang mga kapatid na mahalin natin siya at pagsipuran natin. Amen? Amen? Dapat malinaw sa atin ang pananalangin. Hindi darating ang panahon sa akin mo. Before the days of trouble come and years approach, when you will say, I find no flesh in them. Darating ang panahon, naharap kayo sa buhay. Ano ibig sabihin? Sa buhay na puno ng responsibilidad. Pagkatapos yung mag-aral kayo, magtatrabaho. Amen? Magiging iba na ang takbo ng pamumuhay nyo. Ang sabi roon, remember your Creator in the days of your youth. Alalahanin nyo ang lumikha sa inyo. Alalahanin nyo mga kapatid kung sino ang gumawa sa inyo. Bago lumaki ang panahon ng punong-punuan ng kalusugan. Amen? Dapat sa panahon natin ngayon, malinaw na. Kapag Sunday, dapat sinasamba natin ng Lord. Dapat pag Sunday natin tayo sa church, tayong lahat ay nagkakakiyahan kasama natin ang Panginoon. Amen? Remember your Creator in the days of your youth. Sabihin nga natin sabay-sabay, remember your Creator in the days of your youth. Yan ang word niyo. Malalaman niyo ang Diyos habang kayo'y kumabata. Amen? 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 Palakpakan natin ang Panginoon. Now, bago tayo magpatuloy, gusto mong ibigay sa inyo ang istorya. Okay? Sinong nakabasa na sa istorya ni Shadrach, Meshach, and Abednego? At si Daniel. Amen? Yan ay mababasa natin sa bubuk Daniel, ano? Amen? Alam niyo mga kabataan ito, sila yung apat na mga kabataan. Katulad niyo. Malalaka, magaganda sa lalaki, magaganda, puno-puno ang karunungan, ano? Parang natuwa ang kahit yan. Okay? Ilang apat ay isang ordinary ito ba na ang Amen? Pero sa kanilang kabataan, nakita ang kanilang pananampalataya sa Panginoon. Kaya sila'y itinakay ng Diyos, naging matagumpay ang kanilang pamilya. Maraming libong taon na nakakaraan, okay? Nang sakupin ng Babylonia, ng Persia, ang bansang Israel. Okay? Ang lahat ng mga tao ay dinala sa Babylonia. At ang ulos ng haring Nabucodonosor, sabi niya, piliin ninyo ang lahat ng mga lalaking makasalino, makikinig, at atin silang sakalayin, okay, upang maging kapiwala ng palasyo. Amen? Ito yung gusto kong makita niyo, no? Apat na kabataan na nagtagumpay sa kanilang buhay dahil sinalala nilang Diyos. Amen? Amen? Okay. Dito natin makikita kung paano tayo dapat mamuhay ng tama. Amen. Please open your Bible in the book of Daniel, chapter 1, verse 3 to 20. Okay? Book of Daniel, nasa Old Testament siya. Hindi ko ba siya nabasa? Sino hindi ba nakabasa? Please raise your hand, please. Okay. So, makinig kayo, no? Kung bakit ko ibibigay na example sa Daniel. Nahihirapan ka kayo dyan sabihin? Siguro ito. Okay,
Gayahin nga natin yung share natin para makita nila yung okay. Book of Daniel, chapter 1. Okay. Now the first point is, don't take what the world offers. Okay, sabi sa Daniel chapter 1, verses 3 to 20. Okay, kaya babasahin ko itong wikang Ingles. Kaya sino dyan na merong Tagalog version? Taas natin yung kamay natin, Tagalog. Okay, mamaya babasahin natin sa Tagalog, ano? Okay, please bear with me guys, sabi dito sa verse 3. Then the king ordered Asenath, chief of his court officials, to bring in some of the Israelites from the royal family and the nobility. Verse 4, young men without any physical defense. Sabi ng hari, dali niyo sa akin. Okay? Ang lahat ng mga kabataang nagmula sa lahing ito. Sabi niya, young men without any physical defect, handsome, showing aptitude for every kind of learning, well-informed, quick to understand, and qualified to serve in the king's palace. He was to teach them the language and literature of the Babylonians. Now verse 5, the king assigned them a daily amount of food and wine from the king's table. They were to be trained for 3 years, and after that, they were to enter the king's service. So kinakailangan itong mga kabataan na ito, okay, ay pinatawag ng hari. Okay, kinakailangan pakainin daw sila ng pagkain ibinibigay ng hari. Sapagkat sila isasanayin sa loob ng 3 taon. Okay, kung kayong lahat yun, okay, kayong lahat ay makakakili ng pagkain ibibigay ng hari at kayo isasanayin. Sa loob ng 3 taon, kung sinong matitira, siya ang magiging tagapaglingkod sa palansyo ng hari. Amen? On verse 8, among these were some from Judah. He was Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. Ito yung 4 na kabataan. On verse 11, the chief official gave them the new names. To Daniel, the name Belshazzar. To Hananiah, Shadrach. To Mishael, Meshach. And to Azariah, Abednego. So pinalitan ang pangalan niya. Okay, si Daniel, si Shadrach, si Meshach, and Abednego. They were 4 Hebrews. Okay? Now on verse 8, but Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine. And he asked the chief official for permission not to defile himself. Verse 9, now God had caused the official to share favor and sympathy to Daniel. Sabi ni Daniel, hindi namin kakainin yan. Binibigay ng hari na yan. Sabagat ang binibigay ng haring pagkain sa kanila ay mga pagkaring ibinagbabawal na kanilang kapusan. Amen? Anak. At kung ano-anong pagkain. Amen? Now moving forward on verse 10, but the official told Daniel, I am afraid of my lord the king who was assigned your food and drink. Why should he see you looking worse than the other young men your age? The king would then have my head because of you. Natakot ito sa pagbatay. Sabi niya, naku, hindi pwede yan. Baka mamaya pag hindi ko ibinigay sa inyo yung mga pagkain gustong ibigay sa inyo ng hari, pumayat kayo, masakit kayo, manghina kayo, at ako ang papatayin ng hari. Amen, yan sabi niya, my head because of you. Now in verse 11, Daniel then said to the guard, whom the chief official had appointed over Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah, please send your servants for 10 days. Give us nothing but vegetables to eat and water to drink. Subukan yung sabi ni Daniel. Hindi namin kakainin niya sa loob ng 10 araw. Bigyan mo lang kami ng gulay at tubig. At tingnan mo kung kami papaya, kung kami hina. Amen? Now on verse 13, then compare our appearance with that of the young men who eat the royal food and treat your servants in accordance with what you see. So he agreed to this and tested them for 10 days. At the end of the 10 days, they looked healthier and better nourished than any of the young men who ate the royal food. Pagkatapos daw ng 10 araw, tinignan sa tagapagbantay. Wow! Mas mukha silang makikitid, mas mukha silang malusog kaysa sa mga taong binibigyan ng pagkain ng hari. So the guard took away their choice food and the wine they were to drink and gave them vegetables instead.
To these four young men, God gave knowledge and understanding of all kinds of literature and learning, and made them to understand visions and dreams of all kinds. At the end of the time set by the king to bring them in the sixth vision presented to Nebuchadnezzar, the king talked with them, and he found not equal Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah, so they entered the king's service. In every matter of wisdom and understanding about which the king questioned them, he found them 10 times better than all the magicians and enchanters in his own kingdom. After 3 years, mga kapatid, na hindi sila kumain sa pagkain ibinibigay ng hari, alak at kung anong pagkain. Ang kinain lamang nila ay kulay at tubig for 10 o for 3 years. Anong sabi? Sila ay higit na mahusay sa mga taong kumakain. Anong ibig sabihin nito mga kapatid? Mga kapatid, ang lesson o aral na makikita natin dito, okay, number 1, don't take what the world offers. Katulad nung 3 o nung 4 na Hebreo, no? Ano ibinibigay sa kanila? Masasarap na pagkain, alak, hindi sila lahat tinanggap yun. Kapag alam nila na kapag kinain nila yun, yan ay tinanggap nila, sila ay magkakasala sa kanilang pamilya. Amen? My brothers and sisters, don't take what the world is offering you. Maraming bagay ng iyan. Paglabas ko ng school, tambay na lang tayo. Hindi tayo mag-aaral. Kakainit ang teacher natin. Nakakaantok. Di ba? Halika. Punta muna tayo sa inog lang tayo ng konti. Subukan mo naman yung ganito. Nasubukan mo na bang marijuana? My beloved, don't take what the world is offering. Amen? Ano man ang hindi lang nasa, ano man ang ibinibigay ng sanlibutan sa inyo, huwag niyo ang gagawin. Amen? Ano sabi sa bukod dyan? Okay? Book of John, chapter 12, verse 31. Now is the time for judgment on this world. Now the prince of this world will be driven out. Okay, ang sabi, ngayon na ang panahon na husgahan ang prinsipe ng mundong ito. Kilala niyo ba kung sino ang prinsipe ng mundong ito? Nang magkasala si Eva si Adam, okay, nang lalaki muna ng Diyos ang tao, ibigay niya ang kapangyarihan sa tao sa pamamahalaan. Ngunit ang sila'y magkasala, okay, ang kapangyarihan ay napunta ito. Satan is the prince of this world. Amen? Kaya wala kang makitang magandang bagay. Amen? Punong-puno ng kasamahan. 2 days ago, nagkaroon ng libro sa Myanmar. So, saan ba yun? 6 point something, ano? Okay, tatanong ako, Lord, ba't gano'n? After Japan, now Myanmar. Nung pagkatapos ko ang ilang minuto, dire-diretso yung newscaster, sabi niya, at napakaraming mga kusali ang nagsibagsakan. Marami ang mga nawasak ng teksto ni Buddha. Amen? Alam ba, wawasakin na ng mga bagay na buwanan na buhay. Hindi ba Buddha? Amen? Buddha died, but he never rose again. But Jesus died, but on the 3rd day, he rose again. Amen? Namatay siya Diyos yan. Pero ng 3 araw, siya yung muling nabuhay. At siya ngayon ay nandito. Ang will of God. Amen? That's my hope. I have a living God. Ang Diyos po natin, ang Diyos natin sa kapatid ay buhay. Amen? Amen? Panagpakan natin ng Lord. Don't take what we know is offering this. Amen? Okay?
Now, ano ba ang dapat namin gawin? What do we have to do? Sabi natin kanina, don't take what the world is offering to us. Huwag natin tanggapin, nalinahanap natin. Ang dami dyan, I tell you. Mga classmates ko, ako lang eh. Nung ako'y nag-work, di ba? Nung ako'y sumunod sa Panginoon, kaya unang-unang kantaw na inabot ko, yung inuman. Di ba? Kasi pag isang lalaki ka, parang normal. Pero hindi yun ang sinasabi. Amen? Amen? Kaya maraming iniyahan pang mundo, mga kapatid, huwag niyong tatanggapin ang manangyayari. So, paano paano natin gagawin? Okay? Sabi sa Romans chapter 12, verses 1 to 2. May mga Bible ba kayo dyan? Sabi sa Romans, therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Do not conform any longer to the pattern of the world, but be transformed by the renewing of your mind, that you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. So, una natin dapat gawin, mga kapatid, ay baguhin natin ang takbo ng ating pag-iisip. Amen? Amen? Kapag tayo ay nakakilala ng Diyos, ang una natin kinakailangan baguhin, mga kapatid, ay ang takbo ng ating Panginoon. Ang lahat ng krimen, ang lahat ng mga bagay na nagaganap ay nagmumula sa isipan natin. Amen? Pinimeditate mo na yan. Okay? Okay? Sabi sa Philippians chapter 4, verse 8, finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Yan dapat ang magiging laman ng ating mga isipan. Sino meron Tagalog version dyan? Sige, pakibasa ng malakas. Maganda sa Tagalog eh, kung marinig natin lang. Okay, Philippians chapter 4, verse 8. Tama na, si Jen. Ha? Okay. Tagalog, pakibasa sa Tagalog. Tayo mga kapatid, anumang bagay ng katotohanan, anumang bagay ng kagalang-galang, anumang bagay ng matuwid, anumang bagay ng malinis, anumang bagay na pag-ibig-ibig, anumang bagay Okay, sabi na number 1, karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Yan yung mga bagay na dapat na laman ng ating isipan. At paano natin gagawin yan? Sabi sa Joshua chapter 1, verse 8, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. So magagawa natin na ang ating isipan ay mabago at magkaroon ng mga bagay na magaganda. Okay? Kung tayo ang ating isipan ay ibababad natin sa salita ng Panginoon. Ano sabi kay Joshua? Okay, so tingnan natin lahat ng nasa harapan. No? Okay, sabi rito, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Yan din ang sinasabi ng Lord ngayon. May napakaraming taon na nakaraan, sinabi kay Joshua, yung bagay na hindi nagawa ni Moises ay pinagagawa ng Diyos kay Joshua na kinakailangan silang patuloy ng lupang panahon. Okay? Ang sikreto mga kapatid ay kinakailangan tayong magkabal sa salita ng Panginoon. Amen? Hindi tayo magbababad sa Facebook. Hindi tayo magbababad sa Facebook. Facebook, wala namang kamaro. Okay? Pero dapat magkaroon tayo ng anak ng salita. Amen? Huwag natin sayangin yung
ating panahon sa panonood ng ano ba, Wawawi, o ano ba, ano bang ano na yun? Ha? Wiling-wiling ko na bibili ka talaga. Hindi naman. Ano ba yung mga telenovela, di ba? Okay, wala tayong malimitaro. Okay, lalo lang tayong ilalayo sa Panginoon. Kaya napapansin nyo yung mga taong mahilig sa ano, sa papapanood ng drama, telenovela, nagiging drama rin ang buhay natin. Amen? Nagiging sensitive. Hindi, sa totoo lang. Nagiging sensitive. Sabi na nagiging kapal ng sisipan ng tao. Ito napaka-importante. Imagine, sabi ng Lord, day and night. Umaga at gabi. Dili-dilingin natin. Okay, now the question is, do we have a Bible? Taas ka natin ang mga kamay kung hindi may mga Bible dito. Okay? May mga Bible. Kayo kapatid, walang Bible? Nataas mo na, isang ka din. So, hindi walang Bible. Taas yung kamay. Taas yung kamay. Roy, pakita ko ng Bible, Roy. Roy, pakita ko ng Bible. Pakita natin yung kamay mo ng Bible. Hindi mo ng Bible eh, taas kamay. Kaya sila pa. Okay, Roy, pakita. Sila ba? Dalawa lang sila? Okay, sila ito. Ako rin the Bible. Ikaw ano, may Bible ka na, Angie? May Bible. Okay. So, una-una, napaka-importante na magkaroon tayo ng Bible. Number 1. Pangalawa, hindi lamang tayo magkakaroon ng Bible, kinakailangan natin basahin. Okay? Ito yung maraming katotohanan mga kapatid. Nagkinagyan si Jesus, sa inyong mga buhay, nandiyan na sa inyo ang Espiritu Santo. Ang Holy Spirit ang siyempre papaliwanag sa inyo. So, anong ibig sabihin ng salita ng Panginoon? Amen? Amen? Okay? Now, number 2, okay, go to Jesus instead of men. Anong ibig sabihin ito? Okay. Open your Bible in Daniel chapter 2, verses 10 to 13. Anong gusto nyo? Basahin ko sa English o Tagalog na lang? Okay, Tagalog. Ayaw natin. Naman kayo ang gusto. Daniel chapter 2, verses 10 to 13. Okay, makinig kayo ha. Sabi rin daw sa second point natin, go to Jesus instead of men. Kapag kayo ay may mga problema, kapag kayo ay may mga pagsubok sa buhay, school, wala kayong pang-tuition fee, may examination kayo, o meron kayong ulit na manliligaw, o nagawa, okay, pupunta sa panikan nyo. Kung mga kaibigan nyo, wala rin yung puntahan, ay manalangin kayo. So, sabi yung Panginoon. Amen? Amen? Okay, babasahin natin sa Daniel chapter 2, verses 10 to 13. Makinig kayo lahat, ha? Okay. Sumagot ang mga manghula, wala pong tao sa daigdig na makagagawa ng iniuutos ninyo. Wala rin hari kung ano man ang kapangyarihan niya na nag-utos ng ganyan, sa sino bang kalamangkero, enkantador o manghula. So dito, makikita natin yung hari ay nagkaroon ng isang panaginip. Okay? Ang hirap ng pinagagawa ng hari. Gusto ng hari, okay, na hulaan mo kung ano yung kanyang panaginip at kinakailangan mo yung inilag mo rin. Sabi ron, walang makakagawa po yan sa Diyos lang. Diba? Ang hirap, diba? Tama ba nakuha nyo? Okay? Tapos sabi, dahil sa sagot na ito, lalong nagalit ang hari kaya iniutos na patayin ang lahat ng mga pantas at tagapayo sa buong Babylonia. So dapat nating maintindihan, no? Kapag ang hari ay nabuisit, damay-damay lahat. Yung pinaka sikat na kasabihan, sabi, ang utos ng hari ay hindi mababali. Alam niyo po ba sa unang panahon, mga kapatid, kapag ang hari ay nakaupo at tumaangkat na nakasimangot, pwede kanyang utusong patayin. Okay? Ganun sa lupit nun. Hindi ka pwedeng lalapit sa hari na malungkot ka, umiyak ka, hindi. Okay? Dapat ang lumalapit sa atin, hindi ka pwedeng lumapit sa hari na downhearted ka kasi baka maapektuhan yung kanyang emosyon. Kaya nang Nehemia, nabasa niyo, di ba? Nasa kanya yung pagkakas ng Panginoon eh. Nang siya ay lumapit at humingi siya ng pag-uupag
yung Wall of Jerusalem. So dito natin makikita, mga kapatid, kung ano ang kapangyarihan ng hari. Okay? Sabi sa verse 13, sa utos na ito, laban sa lahat ng pantas ng kaharian ay saklaw pati sa si Daniel at ang kanyang mga kasama. So dahil napuwisit ang hari, ang lahat ng mga pantas ay inutusan niyang papatay. Kasama na si Daniel. Pero ito yung naging katugunan ni Daniel. Sabi sa verse 14, kaya lumapit si Daniel kay Arioch, ang kapitan ng tanod ng hari, at siya inutusang pumatay sa mga pantas ng Babylonia. Ang tanong niya, bakit po nagutos ng ganito kabigat ang mahal na hari at sinabi sa kanya ni Arioch ang dahilan? Dahil dito, dumulog sa hari si Daniel at nakiusap na bigyan siya ng kaunting panahon at ipaliliwanag niya ang panaginip ito. Verse 17, umuwi si Daniel at sinabi kina Ananias, Misael at Azariah, yung tatlo pang Hebreo, okay, ang pangyayari. Verse 18, hiniling niya ito'y tama-tama nilang idulong sa Diyos para sila patayin kasama, para hindi sila patayin kasama ng mga pantas ng Babylonia. So, nung marinig ni Daniel, mga kapatid, ang bagay na ito, tinawag pa niya yung tatlong Hebreo at sabi nila, kinakailangan natin manalangin sa Panginoon. Amen? Ang tanong, kapag kayo may problema, sino una yung nilalapit? Ha? Mga BSF natin, mga best friends forever natin. Okay? Kapag tayo'y nasa trouble, kapag tayo'y nasa problema, ang una nating dapat lapitan ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen? Sabi sa Matthew chapter 14, verses 22 to 23, immediately Jesus made the disciples get into the boat and go on ahead of him to the other side while he dismissed the crowd. On verse 23, makikita natin dito yung katangian ni Jesus. Sabi niya, after niya dismissed them, he went up on a mountainside by himself to pray. When evening came, he was there alone. So makikita natin kung paano hinaharap ni Jesus ang mga problema sa buhay sa pamamagitan ng pananalangin. Amen? Amen? Sabi sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 16 to 18, be joyful always. Pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Jesus Christ. Lagi tayong magagala at manalangin. Wala kang vision me. Huwag kang malungkot. Manalangin ka. Amen? Manalangin ka sa Panginoon, Lord. Gusto ko pa pong mag-aral. Kaya lang may problema po kami sa tuition fee. Sabi mo sa iyong salita, kayo ang Diyos na siyang nag-provide. Kayo ang Diyos na siyang nagkakaloob sa lahat ng pangangailangan namin. Panginoon, gusto po kitang maranasan niyo. Amen? Simple po yun. And God sees your heart, my beloved. Amen? Amen. In James chapter 5, verse 13 to 16, is any one of you in trouble? He should pray. Is anyone happy? Let him sing songs of praise. Is any one of you sick? He should call the elders of the church to pray over him and anoint him with oil in the name of the Lord. My beloved, prayer and the power. Kapag tayo ay nananalangin, parang binubuksan natin ang pintuan ng langit. Amen? Upang ibuhos ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Amen? Okay. So, kapag sinunod sa Lord, ito yung pinakamasarap yun. Kaya nga, di ba, nag-group kayo, okay? Nag-group kayo, pagkatapos ng certain periods after 1 month, meron kayong reward. Alam niyo gano'n ang Lord. Diba? Sabi doon sa Bible, si Jesus ay pumunta rito para sa atin. Diba? Para tayo ay maligtas. Pero hindi lamang yun. Kaya nga pinanood natin ng last Sunday, diba? Heaven's Way, ipinaghanda niya tayo ng masikiran. My friends, God gives reward to those who are faithful. Okay? Sabi sa Daniel chapter 2, verses 46 to 49, siguro tinatanong niyo, anong nangyari ngayon? Ano yung reward na natanggap apat na himpo? Okay, sabi sa verse 46, when King Nebuchadnezzar fell prostrate before Daniel and paid him honor and order that an offering and incense be presented to him. Kung si Daniel ay nanalangin kasama yung apat na Hebreo, nangusap ang Panginoon sa kanya. Merong anghel na ginamit ang Lord
upang ipakita kung ano ang naging panaginip ng hari at kung ano ang ibig sabihin ng panaginip. At ano sabi ng Bible? That King Nebuchadnezzar, ang hari mismo, fell prostrate before Daniel. They lumuhod kay Daniel and paid him honor and ordered that an offering and incense be presented to him. Can you imagine isang hari luluhod sa harapan mo? Because God's favor is with you. Amen? Can you imagine yung anong respeto ang bigay sa kanya? And sabi sa verse 47, the king said to Daniel, surely your God is the God of gods, and the Lord of kings, and a revealer of mysteries. For you were able to reveal His mysteries. Sabi ng hari, wow, tunay nga na ang Diyos na sinasama ay Diyos na malay. Amen. Ang Diyos na pinaglilingkuran natin, pinaglilingkuran ko, sinasamba ko, pinupuri ko, at binibigay ko ang buhay sa kanya. Ay na rin Diyos na sinasamba, makikita ng mga tao na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos na malay. Amen? Mga kapatid, hindi sa Diyos na malay. Jesus ay Diyos ng mga buhay. Amen? Amen? Palakpakan natin yung Panginoon. Lord. Kaya masarap maglilingkod sa Panginoon. Bakit? Kasi ang lahat ng ating mga sinasabi mga kapatid, papakanin ang Panginoon na magpuro ng salita ng Panginoon. Kung ang Diyos na pinaglilingkuran ng Panginoon. Amen? Amen? Ang Diyos na pinaglilingkuran ko ay buhay. At ang Diyos na paglilingkuran ninyo ay blessed. At walang iba, siya ay Amen? Amen? Palakpakan natin ang Lord. Okay, tayo lahat ay sumayo.